Annyeong! Hello! Welcome back to our channel. May bagong pangalan na naman ang channel namin until further notice. So, Komsemari tayo ngayon. And for today's episode, ay i-share ko sa inyo ang mga ways to migrate dito sa Canada. Paano nga ba kayo makakapunta dito sa Canada? It's Googleable. Let's go and Google it. Type nyo lang ways to migrate to Canada and go to the official websites like this one with .ca, Immigrate to Canada. You'll see all your options, express entry, provincial nominees, and so on. And kung ano yung mga programs na open, closed, or paused, makikita nyo dyan. Let's check express entry. So itong express entry na to, ano ba ito? Makikita nyo yung detail dyan. So it's application from skilled workers. Ito yung 3 migration managed through express entry. Canadian Experience, Federal Skilled Worker Programs. So kapag ka mag-check kayo ng processing time, like here, alam nyo kung ano yung ina-applyan nyo. So yung express entry falls under economic immigration. And yung kanina nakita natin, skilled worker, makikita nyo dyan yung processing time. So this one is more or less 6 months. Mag-start to kapag ka na-receive nila yung ang complete documents or complete application ninyo. Kapag ka nag-submit kayo tapos incomplete, i-return nyo sa inyo at hindi pa nag-start yung processing time nun. Mag-start lang to kapag ka complete documents ang na-submit ninyo and mag-send sila sa inyo ng AOR. Now, all other applications din, dito nyo makikita kung ano ang processing time niya if you want to check that. So let's go back. Now, if you're interested in this pathway, you have to create a profile to enter the pool. And then, they will invite candidates o yung tinatawag nila na draw with most points. Kaya, kung palagay nyo na mataas ang score na makukuha ninyo at meron kayong financial capability para ma-qualify dito, you can check this option kasi dito mahalaga yung score nyo. Like here, you can check your scoring. Just fill this one out para magkaroon kayo ng idea kung ano ang score ninyo, or you just play around with the questions para makita nyo kung ganong pag ganito pala ay mas mataas pala ang magiging score ko. So sino ba ang pwedeng mag-apply dito? Kailangan mapasa nyo yung language skills na requirement. Kailangan meron kayong work experience na hinahanap nila, and yung amount of experience ninyo, like here it says 1 year, continuous year, and so on. Mas makikita nyo dito na hindi naman siya required, pero mas mapapataas yung score ninyo kapag meron kayong mga job offer. So ayan, and makikita nyo din dito kung magkano ba yung proof of funds or ano ba yung mga requirements. Let's go to proof of funds. So dito makikita nyo yung funds na kailangan ninyo. This one is updated June 3, 2024. And kung gaano ba katagal na nasa account nyo dapat yan. Nung PNP nomination, nalito ako dito, akala ko applicable to sa akin. So, hindi iba-ibang proof of funds ang kailangan, depende sa program ninyo. So, pwede din kayong mag-email kung gusto nyo exactly kung magkano dapat ang proof of funds ninyo. Now, what else can we see here? And yung apply for permanent residence, yung step-by-step process kapag kayo na ang na-invite na um, mag-apply for permanent residency. And so, makikita nyo rin dyan yung fees. I'm just not sure kung ang application fees na to is kapag napili na kayo or while creating profile. So, while you're doing this, you can anyway see kung may bayad ba yung ginagawa nyo or wala. Kasi sa PNP application, walang bayad kapag dun sa stage pa lang na papa-assess ka pa lang. So, anyway, yan para meron kayong idea. Now, para kanino ba itong express entry na to? Like what I've said earlier, kung alam nyo na mataas ang magiging score nyo sa language-wise, sa experience-wise, education, at meron kayong pang proof of funds, you can go ahead and check this pathway. This is one of the
quickest pathways, pero you have to consider also, hindi naman lagi-lagi na may rounds at hindi naman din yung maa-assure na sa round na yon na scheduled ay kayo ang mabubunot. So, makikita nyo dito, rounds of invitation. So, yung latest round na ginawa nila was in February 19. So, kailangan nyo ring i-take into consideration yung timings ng mga rounds of invitations doon kung pasok ba siya sa timeline ninyo ng papunta is provincial nominees. Ito yung pathway namin papunta dito. Dito sa provincial nominee, kailangan yung i-keep in mind is one, kailangan ninyo nang meron kayong job offer from an employer na licensed or authorized na magbigay ng support sa inyo para makapag-apply kayo for permanent residency dito sa province. Kasi dito, basically, ang priority ng province is yung may mga skills na kailangan nila at may intention to live in that territory. And what better way for them to know na qualified kayo than a company already, is hiring you or sponsoring you. Kumbaga, nagva-vouch sila sa inyo na magtatrabaho kayo sa kanila. At kailangan sila sa company nila na kailangan sa province na yon. So, ang ways ninyo para makahanap ng employer, ang pinakamadali would be syempre referral pero hindi naman yun something that you can just work on, 'di ba, na makahanap ka na ng magre-refer sa'yo. Ang pwede mong i-work on is pag-apply ka direct sa job bank or sa Indeed or mag-hire ka ng agency na maghahanap ng employer para sa'yo. Let's go into details diyan later on. Tignan muna natin itong process ng provincial nominee. So may express entry process at mayroong non-express entry process. At ito yung mga territories or provinces ng Canada. Yan. Base sa aking experience at sa napanood ko rin na informative na vlog, mas PR friendly, mas madaling ma-PR ang mga nag apply sa Atlantic Canada or Atlantic region at yun ay ang New Brunswick, Newfoundland and Labrador at Nova Scotia at Prince Edward Islands. A few years back, madali ang makapunta sa Manitoba and Alberta. May nakwento nga sa akin yung kaibigan ko noon na sa agencies pa nga nun wala pang bayad. Sila pa talaga ang nag-headhunt, especially noon sa mga yung mga managers na sa Jollibee or McDonald's, ganyan, sa mga fast food dahil malaki ang kailangan na workforce nun sa Tim Hortons and other places. So ngayon naman, sa panahon ngayon, based sa aking experience at mga current program is PR friendly yung mga nabanggit ko kanina. So let's say for instance sa Prince Edward Island. So sa Prince Edward Island, ano ba yung mga trabaho na hinahanap nila is check nyo rin yung website nila at makakakita din kayo ng mga information like this one, yung critical workers, kung kasama ba kayo dyan, paano kayo mag-apply, meron bang bayad, like this one. So basahin nyo lang yan. Di natin babasahin sa vlog na to. At yung mga occupation in demand, ano-ano ba yung mga yan, ng NOC yan. So makikita niyo yung mga information dito sa website na to. Yung sa amin, for instance, sa Newfoundland and Labrador, yan. Nung nga ako, dahil meron kaming referral at meron akong job offer, so nag-DIY na lang ako, hindi na ako nag-hire ng agency. Nagbasa na lang ako dito sa website nila. Ito naman lahat ng information. And that was under skilled worker category. At I fell under tier na hindi na kailangan ng IELTS. So, hindi ko na kailangan ng IELTS kasi yung sa job offer ko nakalagay is retail supervisor. So, dyan yung work step-by-step process. Titignan nyo kung pasok ba, kakailanganin ba yung IELTS or hindi. And then, makikita nyo din dito yung age requirement and yung IELTS test na score na kailangan. So, yung document checklist and so on. At makikita nyo din dito yung processing time. Akala ko dati, 25 working days, nasa Canada na kami. Ano, andali.
Pero ito naman is mabilis pa rin siya, 'di ba? Itong processing time na 'to is, para ma-assess ng province kung, ino-nominate ba nila kayo or hindi at walang bayad yung process nito. I-visit niyo lang itong, site na 'to at, sign up kayo para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga requirements. Pero wag muna kayo magla-lodge, wag niyong isa-submit yung application niyo. Basically, i-check niyo lang kung anong mga kailangan pa. The family sponsorship obviously is the, quickest and easiest path kung meron kayong, family members dito sa Canada na PR na or citizen na at meron din, eligibility kung anong, relationship ninyo doon at kung at age din ng inyong anak. So, let's go ahead and check that kung sino ba yung maso-sponsor mo. So, nandito yung, information dun, who you can sponsor, your spouse, legally married, common law partner, conjugal partner, dependent children, they're under 22 years old, they don't have a spouse or common law partner, children 22 years older qualify as dependent if they meet both of these requirements, they are unable to financially support themselves, because of mental or physical condition, they have depended on their parents for financial support since before the age of 22. So, kung above 22 na, meron pa ring certain exceptions. So, makikita mo dyan, ibang eligibility ng relatives or family member na i-sponsor mo. Sponsor your parents or grandparents, pero ito hindi siya laging open. Like in this case, yung 2024 intake sarado na. So, kailangan mong mag-antay ulit ng mag-open para makapag-sponsor ka ng parents or grandparents. Nandiyan din yung information na kailangan ninyo. And then meron din, ito yung pinakamatunog na pathway ngayon is caregivers. Ayan. So, right now, merong mag-o-open na home care worker immigration pilot sa 31st of March 2025. So, kung kailangan dito sa program na 'to is siyempre certified na caregiver na kayo, meron na kayong certificate at meron kayong minimum 6 months of work experience as a caregiver para ma-qualify dito. Kung caregiver ka na ngayon at feeling mo qualified ka dito, ay alamin mo na lahat ng process. I won't discuss it all in this vlog. So just take your time para pumunta sa website na 'to at basahin mo kung ano ba ang proseso para dito. So basically, ang possible talaga na pathway niyo papunta dito is kapagka isa kayo sa mga hinahanap ng Canada na, workers dito like sa healthcare industry or any other industries na kailangan dito. So, basically kung, may balak kayong pumunta sa Canada in the far future pa, hindi naman kaagad-agad or let's say nag-aaral ka pa ngayon or nagsa-start ka pa lang sa trabaho mo at gusto mong pumunta dito, ay, puwede mong i-consider yung mga type of jobs na yon na puwedeng yun ang kuhaan mo ng certificate, yun ang kuhaan mo ng experience para mas better yung chances mo makapunta dito sa Canada kapagka na-qualify ka na, ayan. And then, meron din silang startup visas if you're planning to have a business here and investment pathways and all that. So basically, yan yung mga available na pathways papunta dito sa Canada. Let's say may napili kayong program na kailangan na meron kayong job offer. So paano nyo ba makukuha yon? So nabanggit ko kanina na puwede kayo mag-consult ng agencies. So, kung target niyo is sa Atlantic region, you can check Work Global Canada. Pakinggan natin. So, Work Global Canada, puntahan niyo yung website nila. And then, mag-enquire na kayo for individuals, mag-register na kayo, mag-consult na kayo. Makikita niyo dito kung saan yung location nila, yan sa New Brunswick, Nova Scotia, yung job listings nila. Makikita niyo din dito yung mga job listings na meron sila. Meron kayong pwedeng magpa-consult, meron magpa-quick guide. Also, you can check American
group of Canada. Bakit ba itong dalawang to ang lagi kong binabanggit? Dahil itong dalawa to lang ang alam ko. May iba pang mga agencies dyan, pero ito kasi yung mga nabanggit ng mga friends ko, mga kakilala ko, na na-try na nila. So, yung mostly sa mga nakapunta dito sa Labrador City is through Mercan sila. Yung makikita nyo dito yung office nila sa Manila, offices nila sa dito sa Canada. At least itong mga to, alam nyo na legit sila, 'di ba? So, kasi dito, I highly suggest na i-fill out nyo 'tong form na 'to para magtanong kayo, mag-express kayo ng interest, tanong nyo kung magkano yung proseso and all that. So bottom line lang is that I really highly recommend that you do your own research before you make any conclusions na, ay, hindi ako pwede sa Canada, or ay, madali lang yan sa Canada, or magbabayad lang ako ng ganito, or punta lang ako sa ganyan, 'di ba? Para to save you time and resources, and also para hindi kayo mahadlangan sa pagpunta dito because of a misconception or misinformation, you do your own research. Now, paano kung wala naman kayong ipon pa, or wala pa kayong feel like wala naman kayong experience or skill na hinahanap nila? Actually, kaming mag-asawa, wala naman kaming experience sa healthcare, wala kaming parehas experience sa fast food industry. So I really thought dati hindi ako tulad ng sinabi ko dun sa mga nakaraang vlogs ko, hindi ko naman talaga akalain na magiging qualified kami sa skilled worker category. But I did not know before, pero nung nasa Dubai ako 8 years ago, when I was still new, or papunta pa lang ako sa Dubai, meron akong pinsan na nagpatulong sa akin. Sabi niya, Timikes, pagpunta ka ng Dubai, hanapan mo ako ng trabaho. And I took it seriously kasi ako, lumaki din ako ng tinutulungan ng mga kamag-anak namin. Kaya I always have in my heart to pay it forward. Kaya kahit bago pa ako sa Dubai noon, 6 months pa lang ako, nawalan pa ako ng trabaho, walang trabaho yung asawa ko, wala namang kaming ipon and all that. So I can have all the excuses para i-ignore ko yung ganong pagkakataon para makapag-plant pala ako ng seed noon. So buti na lang, hindi ko in-ignore noon, hindi ako hindi ako nagpadala sa situation namin or sa capacity ko. But I have trusted God na siya naman ang magpo-provide nun. If it's God's will, it's God's bill. And I know God knows in my heart para makapag-pay forward ako. So, tinulungan ko yung pinsan ko na yon na hanggang ngayon nasa Dubai sila. Tumulong pa ako ng dalawa, tatlo pang pinsan na makarating sa Dubai. And 8 years later, kami naman ang tinulungan. Ang tito ng asawa ko, si Daryl, siya naman ang tumulong sa amin na papunta dito sa Canada. So, ang sabi nga sa scripture sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So, if there is one thing that you want in life, you start sowing it on other people. You start sowing what you want to harvest later. And also, it's important na alamin niyo rin yung lugar na pupuntahan ninyo, kung kaya niyo ba dun sa lugar na yun yung weather, yung lifestyle. So, meron ako dito mga videos about paano kami nag-adjust, yung buhay namin dito, coming from Dubai na 40 degrees to -40, di ba? Coming from a busy, huge city in Dubai down, and moving here in a very small town. So, please consider subscribing to my channel if you have not yet subscribed, and watch my videos and give them a thumbs up if you like them, and I hope na nakatulong itong vlog na ito sa iyo. All the best. See you around. You can also apply directly sa mga employers. So whether you're still in the Philippines or you're already here in Canada and looking for mag-sponsor sa inyo for permanent residency, I highly recommend na mag-apply kayo through Indeed. Madalas dito sa Labrador City, sa Indeed sila nagpo-post ng openings, and sa Job Bank. So kung talagang confident kayo na kayo yung hinahanap nila,
na strong candidate kayo is tawagan nyo na yung employer para alam nila yung intention ninyo at sabihin nyo na yung situation nyo na kailangan nyo ng a sponsorship for permanent residency at kayo na yung makipag-negotiate at makipag-usap sa employer na yon, di ba? Kung i-search nyo itong Labrador City sa mapa, sobrang konti lang ng mga establishments dito. Kaya, pwede nyong i-target yung mga establishments na yun dito sa Labrador City para ma-contact ninyo sila.